إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng pagpuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihingal ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupok tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ang ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo, na kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagtatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa araw ng Ashura. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag sinabi natin araw ng Ashura, ito ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram. Ang buwan ng Muharram, yan ang unang buwan ng ating Hijrah calendar. At ang buwan ng Muharram, yan ay kabilang sa mga al-Ashhurul Hurum. Ibig sabihin ay mga ipinagbabawal na buwan o mga banal na buwan na ang mga Muslim bawal sila magpasimula ng paglusog o digmaan sa buwang ito. Subalit pwede silang dumipensa kung sila ay aatakihin ng mga kalaban. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng Muharram ay espesyal
espesyal na buwan dahil nandito ang Al-Ashura o ang ikasampung araw nito na siyang isa sa mga dakilang araw at espesyal na mga araw na inaabang-abangan ng mga Muslim. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng Muharram sa ngayon ay nagsimula noong June 16. Kaya ang ikasampung araw ng Muharram ay sa June 25. At inshallah ta'ala tatalakayin natin mamaya na sunnah ang mag-ayuno sa ikasampung araw ng Muharram o ng Ashura. At ganoon din pwedeng isali ang ikasyam o kaya ang ika-11 ng araw ng Muharram. Subalit ngayon ay pag-uusapan muna natin ang kwento sa likod ng araw ng Ashura. Bakit ito ay espesyal na araw para sa mga Muslim? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kwento ng Al-Ashura ay mayroong kaugnayan sa kwento sa pagitan ni Propeta Musa alayhi salam at ni Fir'aun. Matatandaan natin sa kwento na sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam, ang Fir'aun ay napaka mapang-abuso na Fir'aun. Fir'aun ang tawag sa pinuno ng Egypt. At alam naman natin na sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam, ang mga Israelita o ang angkan ni Israel ay doon nakatira sa Egypt. Na sa panahon ni Propeta Yusuf alayhi salam ay maganda ang trato sa kanila ng Fir'aun sa panahon na yun. Subalit, nang dumating ang Fir'aun, na siyang Fir'aun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay doon na nagsimula ang matinding pang-aapi sa mga Israelita. At nagpakita na ng napakatinding pagmamataas, pagmamayabang at pang-aapi ang Fir'aun sa panahong iyon. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Fir'aun sa panahong iyon ay inalipin ang angkan ni Israel. At dumating ang pang-aabuso sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lalaking sanggol at pagbuhay sa mga kababaihan ng mga Israelita ng angkan ni Israel. Nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Nadlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Nilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Fir'aun sa ayat na ito. Ang ibig sabihin, ito ang mga talata ng malinaw na aklat. Aming binibigyan
ibigkas sa iyo, O Muhammad, ang ilang bahagi ng katotohanang kwento tungkol kay Musa at Fir'aun para sa mga taong naniniwala. Katotohanan, si Fir'aun ay nagmataas at nagmalabis sa ibabaw ng kalupaan at ginawa niya ang kanyang sambayanan na iba't ibang grupo. Minamaliit niya ang isang grupo mula sa kanila at pinahamak na sila ay yaong angkan ni Israel, na pinapatay niya ang kanilang mga anak na kalalakihan at inaalipin naman niya ang kanilang mga kababaihan, na kung kaya katiyakang siya ay kabilang sa mga namiminsala sa ibabaw ng kalupaan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dumating sa punto na nagkaroon ng kakaibang panaginip si Fir'aun at sa maiksing kwento o pinaiksing kwento, sinabi ng kanyang mga tagapayo na ito ay napapatungkol sa isang sanggol na lalaki na ipapanganak na siyang magpapabagsak sa kaharian ni Fir'aun. Kaya humingi siya ng payo kung ano ang gagawin at napagdesisyonan niya na papatayin ang mga sanggol na ipapanganak upang hindi mapanganak ang sanggol na yun o mapatay ang sanggol na yun. Dito na nagsimula ang matinding kalbaryo ng mga pamilya ng angkan ni Israel, na naglilibot ang mga sundalo ni Fir'aun, tinitingnan kung mayroon bang mga buntis at inaabangan ito sa oras ng panganganak, at kapag nakita nilang lalaki ang sanggol, pinapatay. Kapag babae naman ay binubuhay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon na naisip ng mga tagapayo ni Fir'aun na kapag pinatay ang bawat lalaki sa angkan ni Israel ay mauubusan sila ng tahiming lalaki. Kaya nagkaroon na naman ng panibagong desisyon si Fir'aun na sa isang taon papatayin ang mga sanggol na lalaki, sa isang taon naman ay bubuhayin ang mga sanggol na lalaki. At sabi ng ating mga ulama, si Propeta Harun ay ipinanganak ng kanyang nanay sa taon na binubuhay ang mga sanggol na lalaki. At si Propeta Musa naman ay ipinanganak sa taon na pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Kaya nang nakaramdam ng panganib ang nanay ni Musa para sa kanyang anak, ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng isang anghel na sinabihan siya na ilagay sa basket ang kanyang sanggol na si Musa alayhi salam, at kapag dumating ang mga sundalo ay ipaalod niya ang sanggol sa ilog. At nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ginawa yun ng kanyang nanay, ay ibabalik din ng Allah ang sanggol sa kanya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pinabilis na kwento ay napulot ng asawa ni Fir'aun ang basket. At nang makita niya si Propeta Musa, siya ay nahumaling sa sanggol at dinala niya ito kay Fir'aun, na gusto sanang ipapatay ni Fir'aun, subalit sabi ng kanyang asawa na si Asiya ay huwag mong patayin ang sanggol. Gawin na lang natin itong anak, o kaya ay alagaan natin ito, at ito ay magiging
napakakaaya-aya sa ating paningin. Dahil sa pagmamahal ni Firaun kay Asiya, pumayag siya. Naghanap si Asiya ng magpapadede sa sanggol na si Musa alayhi salam at hindi sila makakita dahil tinatanggihan ng sanggol ang mga babae na pinapadidian sa kanya. Hanggang sa ang kapatid na babae ni Propeta Musa alayhi salam ay nagsabi sa mga tagapagsilbi ni Asiya na mayroon siyang kilalang isang babae na pwedeng magpadede. Hindi nila alam na ang babae yun ay kapatid ni Propeta Musa alayhi salam at ang tinutukoy ng batang babae na yun ay ang mismong nanay ni Propeta Musa alayhi salam. Sa madaling sabi ay ibinalik ng Allah si Propeta Musa sa kanyang nanay at pinadede niya ang kanyang sariling sanggol na binibigyan pa siya ng sweldo at pangtustos ni Asiya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang nangyari kaya hindi nalungkot ang kanyang nanay. Dahil ang kanyang pagkatakot ay nauwi patuloy sa biyayang ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinalik ang sanggol at binigyan pa siya ng sweldo at pangtustos sa bata. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lumaki si Propeta Musa alayhi salam na hindi lingid sa kanya na siya isang Hebrew. At isang araw, mayroon siyang nakitang lalaking Egyptian na nakikipag-away sa isang Hebrew. Inawat ni Propeta Musa ang dalawa at aksidenteng napatay niya ang lalaking Egyptian. At sa madaling sabi ay nalaman ni Firaun na si Propeta Musa ang nakapatay, kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na hanapin si Propeta Musa at nang mayroong nakapagsabi kay Propeta Musa tungkol sa mga sundalong iyon na naghahanap sa kanya, si Propeta Musa alayhi salam ay lumabas sa Egypt at siya ay napadpad sa Arabian Peninsula doon sa Madian. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sa Madian ay nakilala ni Propeta Musa alayhi salam ang isang matandang lalaki at ipinakasal siya sa isa sa mga anak nito na babae. At sa pag-uulat ni Abdullah ibn Abbas, si Propeta Musa alayhi salam ay nanatili ng 10 taon doon sa Madian. At pagkatapos ng 10 taon, siya na ay nagpasyang bumalik sa Egypt. Habang siya ay naglalakbay pabalik sa Egypt, kasama ang kanyang pamilya, ay nakausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lambak ng Tuwa, sa bali na kung tawagin ay Tuwa. At kabilang sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Musa alayhi salam, bukod pa siya ay ginawang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Anong ibig sabihin? Magtungo kayong dalawa kay Fir'aun. Ang dalawang ito ay si Propeta Musa at yung kanyang kapatid na si Propeta Harun alayhi salam. At ang utos ng Allah, sabi dito, magtungo kayong dalawa kay Fir'aun
Fir'aun, katotohanan siya ay sumuway, kaya mangusap kayo sa kanya ng mahinahong pananalita, upang sakali siya ay tumanggap ng paalaala at matakot. Yun ang kanilang misyon. Gabayan si Fir'aun. Baka sakaling ito ay matakot sa Allah at maging matuwid na tao, maging matuwid na Muslim. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhi salam na magpamalas ng mga milagro, tulad ng tungkod na naging ahas, tulad ng pagliwanag ng kanyang kamay, at kung ano-ano pang mga palatandaan na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang patunayan kay Fir'aun na siya na ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, sa kabila nun ay nagmatigas si Fir'aun. At sa bandang huli ay sinabi ni Fir'aun kay Propeta Musa alayhi salam na siya namang nabanggit sa Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin. Sabi ni Fir'aun kay Propeta Musa alayhi salam, katotohanan kapag gumawa ka o Musa ng ibang Diyos maliban sa akin, ay tiyak na gagawin kitang kabilang sa mga nakakulong. Binantaan na ni Fir'aun si Propeta Musa alayhi salam. Kaya't nanalangin si Propeta Musa alayhi salam. Nabanggit sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Kung kaya't siya ay nanalangin sa kanyang Panginoon na katotohanan ang mga ito ay grupo ng mga suwail, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang nagdua si Propeta Musa alayhi salam sa Allah, ay inutusan ng Allah si Propeta Musa alayhi salam na sila ay lumabas kasama ng mga Israelita mula sa Egypto, mula sa Egypt. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. O Musa, ikaw ay humayong lumisan kasama ang aking mga alipin sa oras ng gabi. Gabi sila aalis ang mga Israelita kasama si Propeta Musa alayhi salam. Katiyakan kayo ay tutugisin ni Fir'aun at ng kanyang mga kawal. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nang malaman ni Fir'aun kinabukasan na umalis na si Propeta Musa alayhi salam kasama ng mga Israelita, ay nagpasya siyang habulin sila upang tugisin. Kasama niya ang kanyang mga sundalo. At nang sila ay magpang-abot, habang ang grupo ni Propeta Musa alayhi salam ay nasa tabing dagat, natakot ang mga Israelita at sinabi nila kay Propeta Musa alayhi salam na sila ay maaabutan na. Subalit, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhi salam na paluin niya sa pamamagitan ng kanyang tungkod ang dagat, at nang ito ay kanyang ginawa, ay nabiyak ang dagat at nagkaroon ito ng magandang daanan para kay Propeta Musa at sa mga Israelita. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa halip na maniwala si Fir'aun na propeta na si Propeta Musa alayhi salam, mas lalo itong nagmalaki at nagpasya siyang lumusong sa dagat at habulin sa daanan yun ang angkan ni Israel. Nang makarating na sa kabilang ibayo ang mga Israelita kasama si Propeta Musa alayhi
pinigilan siya ng Allah dahil ang Allah mismo ang babalik sa dati sa dagat. Kaya binalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dagat sa dati nitong anyo habang ang mga sundalo ni Fir'aun kasama si Fir'aun ay nandoon sa gitna at silang lahat ay nangalunod at nangamatay. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa kasama ang angkan ni Israel sa araw na yun. At mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang araw na yun na kung kailan ay pinatay ng Allah si Fir'aun at niligtas niya si Propeta Musa at ang mga Israelita, yun ay ang ikasampung araw ng Muharram. Nawa ay dagdagan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at nawa ay samantalahin natin ang mga dakilang araw sa Islam upang ito ay ating mapakinabangan sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, base sa hadith na iniulat ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ay nang dumating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at alam naman natin na nadatnan niya doon ang ilan sa mga tribo ng mga Hudyo. Nakita niya ang mga Hudyo na sila ay nag-aayuno sa araw ng Ashura. Kaya nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila kung ano ito, ano ang araw na yun. Sabi ng mga Hudyo, ito ay mabuting araw. Ito ang araw na kung kailan niligtas ng Allah ang angkan ni Israel mula sa kanilang kalaban. Kaya pinag-ayunuhan ito ni Musa alayhi salam bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pinapastingan ito ni Propeta Musa alayhi salam. Kaya pinastingan din ito ng mga Hudyo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Kung ganoon ako ay ang mas higit na may karapatan kay Musa kumpara sa inyo. Kaya ito ay kanyang pinag-ayunuhan at ipinag-utos niya ang pag-aayuno dito. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nabanggit sa isang hadith kung ano ang makukuha mong reward kapag ito ay nag-fasting sa araw ng Ashura. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu." Rawahu Muslim. Anong ibig sabihin? Ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, umaasa ako sa Allah na pawawalan sa isa niya sa pamamagitan nito ang mga maliliit na kasalanan sa isang taong lumipas bago ito at sa isang taong darating pagkatapos nito. Pagpasting sa araw ng Arafah, ikanay ng Dhul-Hijjah, isang taong lumipas, kasalanan mo sa isang taong lumipas at kasalanan mo sa isang taong darating ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-aayuno sa araw ng Ashura, umaasa ako sa Allah na pawawalan sa isa niya sa pamamagitan nito ang mga maliliit na kasalanan sa isang taong lumipas bago ito. Ibig sabihin, ang reward ng fasting sa araw ng Ashura, ang mga kasalanan na nagawa mo, mga may mursin, sa isang taong lumipas ay patatawarin
kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas ganap din ang gantimpala ng sunnah na fasting na ito kung isasama mong fastingan ang ikanay ng Muharram. Dahil naiulat sa isang hadith na ang mga sahaba ay nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinag-aayunuhan din ito ng mga Hudyo. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kahulugan ng hadith ay kung darating sa akin ang susunod na taon ay magpapasting tayo, magpapasting ako ng ikasyam. Ibig sabihin, magpapasting siya ng 9 at 10 para maiba ang pamamaraan ng fasting natin sa mga Hudyo. Subalit hindi na nadatnan si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng susunod na taon. Kaya hindi niya yun nagawa. Subalit ang kanyang salita ay patunay na mas ganap ang reward at mas sunod sa sunnah kung isasama mo na rin ang ikanay ng Muharram sa ikasampung araw ng Muharram na iyong papastingan. Sabi ng ating mga ulama, ang layunin daw bakit isinama ang ikasyam ay upang maiba ang pamamaraan natin sa pagfasting sa ikasampung araw ng Muharram kumpara sa mga Hudyo. Kaya kung ang isasama mo sa ikasampu ay ang ika-11, pwede rin sabi ng ating mga ulama. Kaya meron kang mga pwedeng gawin. Kung gusto mong mag-fasting lang ng ika-10 ng Muharram, pwede. Gusto mo ng mas malaking reward? 9 at 10 ang fastingan mo. Kung hindi ka makafasting ng 9, edi 10, 11 ang fastingan mo. Gusto mo ng 3 araw na fasting, 9, 10, 11 ang fastingan mo, pwede rin sabi ng ating mga ulama. Kaya nawa ay taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay masamantala natin ang pagkakataong ito, insyaallah ta'ala, na makakuha ng reward sa pamamagitan ng pag-fasting sa mga araw na ating nabanggit. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allaha amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.